Dalawang unggoy bumisita sa mga bahay para makikain. Ang isa raw ay maamo, ang isa naman madalas nang gugulo. Ang asukal sa bahay na to, bigla na lang daw nawala. At ang tinuturong may pakana, ang bisitang tila ayaw nang umalis sa kanilang lugar. Hindi raw ito tao at hindi rin ordinaryong alagang hayop. Ang mga bisitang nagiging perwisyo, mga unggoy na ito. Ayun, nagnanakaw kaya nagagalit yung mga tao. Yung unggoy na yan matagal na dito, pabalik-balik. Saan kaya sila nagbula at bakit pabalik-balik sila sa lugar na ito? Dito sa barangay Hula-Hula sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay, matagal ng problema ng mga residente ang dalawang unggoy na ito na madalas pagala-gala sa kanilang lugar. Ang isa pa nga binisitang housewife na si Jenaline. Galing akong grocery, tapos pag uwi ko, nandito na siya sa loob ng bahay. Sa tingin ko, gutom lang naman talaga siya. Gusto niya makahanap ng pagkain. That timing, meron kaming hinog na papaya. Ayun, binigay ko sa kanya. Hindi niya naabot kasi natatakot ako sa kanya na lumapit. Ang unggoy bumaba at naghanap ng ibang makakain. Nadako kay na siya butoy sa likod. Alam niya yung paglagyan ko ng grocery. So yun, binuksan niya. Nakita niya doon yung sugar, kuha niya kaagad. Tinapon yung Tupperware. Patay ang Tupperware. Tapos, kinarga na niya doon sa taas yung asukal. Tapos, kinain niya talaga. Nawa na! Nawa na! May mga unggoy na shy type at umiiwas sa tao, habang ang iba naman ay mas curious at mahilig mag-explore. Hindi lahat ng unggoy ay makikita natin ay pare-parehong kilos o reaksyon sa kanilang paligid, kahit hindi nakapagsasalita. Sa pamamagitan ng iba't ibang tunog, galaw ng katawan at ekspresyon ng muka, napapakita ng mga unggoy kung sila ay masaya, nag-aalala, o nagwa-warning ng panganib sa kanilang grupo. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Pinuntahan ng team kasama sina Jenaline ang sinasabing bakawan o mangrove, kung saan madalas makita ang mga unggoy. Pero wala kami naabutan na unggoy. Pinuntahan ng team kasama sina Jenaline ang sinasabing bakawan o mangrove, kung saan madalas makita ang mga unggoy. Pumunta rin ang team mula sa barangay sa isa pang area ng bakawan, pero hindi rin noon nakita ang mga unggoy. Kapag ganito hindi nakikita sa kanilang barangay, sa kabilang bayan naman daw gumagala ang mga unggoy. At makalipas ang ilang araw, saka ulit ito nagpakita sa lugar. Usa ka barangay captain, ang safety measure nga akong gihatag sa mga residente isip paghatag og abiso nga dili angay magduol sa mga unggoy. Dayon usapod ang barangay mo proper coordination sa tamang ahensya o sa DNR bakaha para safe nga madakop na to ang maong unggoy dayon mauli na to siya sa sakto niyang pinuyanan. Pero bakit nga kaya pabalik-balik pa rin ang mga ito sa kanilang lugar? Ayon sa opisyal ng Senro o City Environment and Natural Resources Office sa probinsya, mga adult Philippine macaque daw ang dalawang unggoy na pagala-gala sa barangay Hula-Hula. Ang unggoy na yon ay nasa 5 hanggang 15 taon base sa laki ng unggoy. Ang Olotanga Islands ay napapalibutan ng mangrove ecosystem. Ayon sa eksperto, hindi naman talaga layunin ng mga unggoy na manggulo. Kadalasan sinusundan lang nila ang kanilang instinct upang maghanap ng pagkain at mabuhay. Kakulangan ng pagkain dun sa wild. Nasanay na kasi sila na may nag-aabot ng pagkain. Kasi alam niya na ako yung palaging nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kaya siguro, pag wala na siyang makain, binabalik-balikan talaga niya ako dito. Cute man at parang sanay na sa tao, hindi pa rin dapat kalimutang wild animals ang mga unggoy. Nawa na! Patay ang Tupperware. Kaya ang pinakamainam na pakikitungo sa kanila ang pagiging maingat at magalang sa kanilang espasyo. Ang dami mong alam, Kuya Kim!